balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya at sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pagtitipon natin sa dambanang ito ay kalooban ng Diyos. Nais niyang ipagdiwang natin ang iba't ibang uri ng kapistahan. At ngayon nga sa unang araw, sa unang Biyernes ng buwan, ginugunita natin ang pag-ibig ng Diyos sa panata natin sa debosyon sa kamalmahalang puso ni Jesus. At sa tuwing Biyernes, kahit hindi unang Biyernes ng buwan, pumaparito tayo sa Quiapo na mamanata tayo, ginugunita natin ang paghihirap at pagdurusa ni Jesus sa krus, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi natin itong inaalaala, lagi nating isinasaisip, lagi nating tinatandaan, at ayaw nating kalimutan ang bahaging ito ng buhay ni Jesus para sa atin. Nang siya ay nagdusa, siya ay naghirap, at siya ay namatay sa ibabaw ng krus. Damang-dama natin ang kanyang paghihirap sa tuwing tayo'y lumalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang mga deboto, tayong mga namamanata, hindi natin ito kalilimutan. At habang naalaala natin ito ang magsisilbing gabay sa atin upang lagi tayong magpasalamat sa Diyos. At ganito ang nais ng Diyos nung kapanahon ni Moises. Kaya nais niya at sinabihan niya ang kanyang bayan, ipagdiwang ninyo ang dakilang kapistahan ng Paskwa, ipagdiwang ninyo ang dakilang kapistahan ng tinapay na walang libadura, at ang kapistahan ng tolda. Anong kinalaman nito sa buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano? Alam naman natin, minamahal ko mga kaibigan, bilang bayan ng Diyos, ang Israelita ay dumaan sa isang napakabigat na pagsubok sa disyerto. Pero, nung araw na iyon, nung sila'y nakatawid sa dagat na pula, nung ang kanilang bahay ay lampasan ng anghel ng kamatayan, at nung panahon na sila'y nakalabas sa ilang o sa disyerto upang marating ang lupang pangako, lagi nila itong tinatandaan sa tuwing sila'y magdiriwang ng dakilang kapistahan ng Paskwa. Pero sa atin, ang ating Paskwa ay walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno, na siyang tumawid mula sa kanyang kaharian
patungo sa ating kalupaan upang tayo maligtas. Siya ang gumawa ng paraan upang malampasan ang kamatayan ng tao upang tayo dalhin sa tugatog ng buhay na walang hanggan. At si Jesus din ang siyang nagpalabas sa atin sa disyerto ng ating kahinaan at kasalanan upang bigyan tayo ng biyaya na buhat sa Ama. Kaya nga, hindi natin malilimutan ang ginawa ng mahal na Panginoon Nazareno sa krus. At matapos ng ikatlong araw, nabuhay siyang maguli. At ito para sa atin ang dakilang kapistahan ng Paskwa. Kaya meron tayong pagdiriwang na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ang pinakatugatog ng ating panampalataya at nangyayari ito sa tuwing tayo magsisimba, sa tuwing tayo'y dadalo sa Eucharistia. Ginugunita natin, inaalaala natin nung araw nung si Jesus ay mamatay sa krus at muling mabuhay. Ang pagtitipon natin ito ay parang tumutugon tayo sa panawagan ng Diyos kay Moises, ipagdiwang ninyo ang dakilang kapistahan ng Paskwa. Pero meron pang pangalawa. Sabi niya, ipagdiwang ninyo ang dakilang kapistahan ng tinapay na walang libadura. Natatandaan ng bayan ng Israel nung sila ay paulanan ng pugo at ng flakes o ng pagkain o ng mana upang kainin nila sa maghapon. Hindi nila malilimutan ang tinapay na nagbuhat sa langit. Pero tayo bilang mga manamamanata sa mahal na Panginoon Nazareno, patuloy din natin ipagdiriwang ang kapistahan ng tinapay. Hindi na ang tinapay na nagbuhat sa langit, kundi si Jesus sa tinapay ng buhay, na siyang naging buhay natin upang madugtungan ang buhay natin sa piling ng ating Amang nasa langit. Sa tuwing tayo ay nakikinabang sa Eucharistia, sa tuwing tayo tumatanggap ng banal na komunyon, sa tuwing tayo nakikiisa sa Eucharistia, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng tinapay. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Jesus na walang bahid dungis. Sa mga Hudyo, yung tinapay na walang libadura, pero tayo, si Jesus ang korderong walang dungis, walang kasalanan. Puro at dalisay, tinatanggap natin sa tuwing tayo'y nagsisimba. Pero yung pangatlo, meron pang isa. Ipagdiwang daw nila ang dakilang kapistahan ng tolda. Ano ba yung tolda? Ito yung kubol na itinatayo ng mga Israelita sa disyerto kapag sila'y naglalakbay. Humihinto sila sa isang lugar at doon sinasamahan sila ng Diyos. Nananahan ng Diyos sa piling nila saan man sila magpunta. Sinasamahan at sinasabayan sila sa kailang paglalakbay hanggang sa makalabas sa disyerto. Bawat bisita natin sa dambanang ito, sa ating mga sariling parokya, sa ating mga kapilya kung saan man tayo naroon, lagi tayo nagdiriwang ng kapistahan ng tolda. Sapagkat alam natin na ang Diyos, ang siyang nagtayo ng templong ito, siya ang Diyos, siya ay narito sa piling natin sa tuwing tayo bibisita sa mga dambana katulad ng Quiapo. Pero mas higit doon, minamahal ko mga kaibigan, hindi ba't ikaw, ang iyong katawan, ang templo ng Espiritu Santo? Sa tuwing ginagalang mo ang iyong kapatid, sa tuwing nagpapatawad ka ng iyong kaibigan, sa tuwing tumutulong ka sa kapuspalad, hindi mo ba alam na ikaw ay nagdiriwang ng kapistahan ng tolda? Sapagkat alam mo na ang presensya ng Diyos ay nasa kapatid mo, nasa katabi mo, nasa kapwa-tao mo. Ano nangyayari kapag hindi natin ginagalang ating kapwa? Kapag nilalait natin ang ating kaibigan? Kapag inaalimura natin ang ibang tao? Nawawala tayo sa presensya ng Diyos. Napapalayo tayo sa Kanya. Nawawala tayo sa kubol ng presensya ng Panginoon. Di ba't ganyan ang nangyari kay Jesus nung siya'y umuwi sa kanyang bayan? Sa katunayan, siya'y nagpunta sa templo at nangaral, pero nilibak siya ng kanyang mga kababayan.
Sino itong taong ito? Hindi ba't yan ang anak ng karpintero? Hindi ba't siyang kapatid nitong mga taong ito? Hindi ba't siyang anak ni Maria? Siya lang yan. Hindi siya tinanggap. Hindi sila nagdiriwang ayon sa utos ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa puntong ito ng ating buhay, tinatanggap ba ninyo si Jesus? Ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, kung tinatanggap ninyo, siya ang Pasko. Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang kubol. Siya ang templo ng Diyos. Tayo ang larawan ni Jesus sa mundo. Kaya't minamahal ko mga kaibigan, ipagdiwang natin ang presensya niya sa gitna natin. Sa tuwing tayo narito sa dambanang ito ng Quiapo, nagdiriwang tayo, oo, marami sa atin ang nananangis. Marami sa atin ang humahagulgol sa gitna ng pananalangin. Pero narito ka upang kilalanin mo ang Jesus Nazareno, upang kilalanin mo ang tinapay ng buhay, upang kilalanin mo ang presensya ng Diyos na nasa iyong puso, upang kilalanin mo ang pagtawid niya mula sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Tatanggapin natin si Jesus. Hindi natin siya tatanggihan. Tatanggapin natin ang kanyang mga salita. Tatanggapin natin ang kanyang mga katuruan. Tatanggapin natin ang kanyang halimbawa. Tatanggapin natin ang kanyang buhay. Ganyan magdiwang ang isang deboto. Ganyan magdiwang ang isang namamanata sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.